Secretary Binibining Bernardine Mahinay upang ipakilala po ang mga panauhin natin, ang ating pong mga resource speaker. Kung tawagin ko po ay ating panauhin pandangal. Magandang umaga po sa ating lahat. From the Presidential Communications Office, we have Yusek Ramon Mon Ilagan, Undersecretary for Operations. Together with him is Yusek Precious Hipolito Castelo, Undersecretary for External and Institutional Affairs. From the DOJ, we have State Counsel Kirshen Bautista. From the DFA, we have the Acting Executive Director, Office of Public Diplomacy, Mr. Duke Villanueva, and Director Jacqueline Joanne Arquiza, also from the Office of Public Diplomacy. From the National Privacy Commission, we have from the Policy Review Division, Attorney Annalyn Tagiling. From the National Bureau of Investigation, we have the Chief of the Cyber Investigation and Assessment Center, Head Agent Michelle Valdez. Together with her is the Chief of the Digital Forensic Laboratory Division, Senior Agent Efren Abantao. From the Philippine National Police, we have the Chief of the Crime Research and Analysis Center. We have Police Colonel Pablito Asmod. We have Police Colonel Alex Lorenzo, also of the Anti-Cybercrime Group, and Police Colonel Larry D. Buwansi, the Directorate for Police Community Relations. From the we have the president of the Vera Files. We have Miss Ellen Tordesillas. From Rappler, we have the lead researcher on disinformation and platforms, Miss Gemma Mendoza. From Check PH, we have Dr. Rachel Khan. From the National Press Club, we have the president, Mr. Leonel Abasola. From we have online, Mr. Chair, the president of Pulse Asia Research, Dr. Ronald Holmes. Good morning, sir. There. From TikTok, we have the head of the Government Affairs and Public Policy, Attorney Yves Gonzalez. We have Professor Maria Lourdes Tequia. We have Attorney Al Conrad Espaldon. We have Attorney Jesus Nicardo Falsis III. And we have from Go Digital Philippines, Miss Michiko. We also have from the KBP or Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, Attorney Cheryl Adami Molina. And just in from the DICT is Director Alvin Navarro from the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, together with ASEC Ryan Te, Office of the Assistant Secretary for Policy and Legal. We also have Attorney Rina Seco. And Comelec is also here, the spokesperson, Director John Rex Laudianco. That's all, Mr. Chair. Maraming salamat, Binibining Mahinay. Gusto ko lamang pong kilalanin ang dalawa pong senador na paborito din ng fake news. Unang-una po ang abogado ng bayan, Senator Rodante Marcoleta. At sa kabila po, ang idol ng bayan, Senator Raffy Tulfo. Bago po tayo mag-umpisa, meron pong gustong ibahagi ang ating pong ginoong Pangulo, Senator Vicente Soto III. Thank you, Mr. Chairman. Pasensya na po. Ako'y natuwa lang kanina umaga sapagkat napaka-perfect ng timing. Ako po'y nagbabasa ng dyaryo. Nabasa ko po yung column ni Miss Eleanor Pinugo sa PDI, Philippine Daily Inquirer. At if I may quote yung sinabi niya, at ito'y parang na-endorse yung 191. Sabi niya, the recently released Global Digital Report 2025 ranks the country, she means the Philippines, third globally in average daily time spent online, with Filipinos spending an average of 8 hours and 52 minutes higher than the worldwide median of 6 hours and 38 minutes. Children in the Philippines begin independently accessing the internet at around age 10. And the extended time they spend on social media significantly increases their vulnerability to online harm, risks to
include cyberbullying, phishing, exposure to violent content, and more severe forms of exploitation such as grooming and blackmail, coercion for sexual acts or images. Sabi ko lang, gusto ko lang mailagay on record yung sinabi niya sapagkat hindi naman siya isa sa mga imbitado dito pero puntong-punto rin sa mga sinasabi natin na dapat talagang pag-usapan. Kaya with this, and aside from my attention being caught, siguro marinig natin din naman ang mga sasabihin ng ating mga resource persons tungkol dyan. At sa lahat ng mga batas na pinag-uusapan mo. Maraming salamat, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ihingin ko lang po, baka meron pong opening statement si Senator Marcoleta. Wala po. Si Senator Tulfo po. Maraming salamat, Mr. Chair. Napapanood nga po talaga itong hearing na ito. Thank you for this hearing. Dahil recently, lumalala itong tinatawag na fake news sa social media. Isa po ako sa biktima niyan. Siguro some of the senators as well. Nakapost doon yung muka ng victim and then nalagay doon yung kinukote siya na kahit hindi naman talaga niya sinabi yun. At ang masaklap pa, meron ng tinatawag na AI na magsasalita yung victim at may sinasabi na wala naman talagang katotohanan. I think what's important here dito is paano matitake down yan for now habang wala pa tayong batas, matitake down yan agad-agad kasi kuminsan tumatagal umaabot pa ng 1 linggo, mabagal mag-take down ng TikTok, Facebook, YouTube, and then kalat na ni-repost sa iba't ibang mga platform bago pa ma-take down, kawawa naman yung victim. Yun po siguro for now, yung muna yung opening statement ko, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Tulfo. Siguro po, bago po magkaroon ng presentasyon ng ating mga resource speakers at mga panauhin pantangal, maganda po yung unang tinanong muna. At alam ko po na lahat ay gustong makarinig kung ano po ang sagot doon na sinang-ayunan po ng aming Ginoong Pangulo. Paano po kaagad siya matatanggal? Pwede po na tayo munang tumalon doon bago po ako tumanggap ng inyong mga statement. Unahin ko na po sa kanan dito po kay Police Colonel Larry D. Buansi, Directorate po for Police Community Relations. Opo, yung una pong katanungan na nanggaling po kay Senator Tulfo na sinang-ayunan po ni SP. Magandang araw po sa ating lahat, to the honorable senators, to all members of this body. Nandito po yung team ng Philippine National Police, kasama po natin yung sa head ng Directorate for DIDM, lead ng ating team ngayong sa Philippine National Police by Colonel Pablito Osmod. Tapos nandito rin po yung team from the Anti-Cybercrime Group, led ni Police Colonel Alex Lorenzo, and me from the Directorate for Police Community Relations. So as to the first question po, sir, can I ask the representative from the Anti-Cybercrime Group? Police Colonel Alex Lorenzo, sir. Opo. Yes, Mr. Chair, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung po ang ating mga challenges ngayon, yung immediate na takedown. Tayo po ay dumadaan po sa proseso kung saan po yung complainant ay pupunta po sa opisina po natin at magpa-file po ng complaint. At tayo po ay gagawa po ng sulat papunta po sa kinakulan kung ito po ay sa Facebook, kung ito po ay sa Twitter for immediate. For example po sa Facebook, meron lang pong immediate sila na mga for takedown kapag ito po ay threat to national security, terrorism, tsaka yung po sa mga protection sa ating kababaihan at mga kabataan. Yun po immediately nagagawa. Isa po na nakikita namin... Sorry po, sir. Gaano po yung ka-immediate? Tanong ko lang po yung gaano. 24 hours po na ano po 24 nila po hours yan, po. na-actionan po kagad nila. At kinikilala naman nila ang ating opisina kapag tayo po ay nagko-coordinate sa kanila. At ang isa rin po na nakikita naming malaking challenge po is yung ating Facebook and X Twitter, yung dati pong Twitter. Pag ito po ay based sa Amerika, wala ho silang mga libel, mga nakaso. So yung kanilang treatment, kahit ito po ay nangyayari sa Pilipinas, ay hindi po nila kinukonsider.
dahil tayo po mayroon po tayong libel, sa kanila po wala. Kaya ito po ay dadaan sa proseso kaya hindi po ito nakakapag-take down kaagad. Yes, sir. Ang concern po ni Senator Raffy at ni SP po, yung ma-take down po kaagad eh. Meron lang pong pinipili pala. Opo. Tama po Mr. Chair, yung mga nabanggit ko po, ito po immediately na take down nila. Pero yung mga kaso po, just in case po yung libel, ito po ay kagaya po sa kanila, sa Amerika, wala pong libel case. So ang treatment din nila doon sa kanilang platform, kahit ito po ay nasa ibang bansa, ay hindi kagaya po ng treatment natin dito dahil tayo po merong kaso doon sa libel. Eh po ang PNP pala, meron na po kayong authority na magsabi sa Facebook o Request i-take po, down. sir. Request po. Ating opisina, nagre-request po tayo for takedown for these matters, especially terrorism, rights po ng children and women, and yung ating po nabanto yung threat sa national security. Eh yung character assassination po kaya. Ay, yun Katulad po po yung ng pinagdadaanan na matagal pong mga past few weeks talagang si SP po talaga ang kinaracter assassination. tama po na Mr. Chair, Opo, naintindihan yun po po ba namin yan. hindi po ba yung threat din sa national Opo. security dahil number 3 po sa posisyon sa ating bayan yun. Una, presidente, vice president, susunod ng Senate president. Hindi po ba yun, sir, kasama doon sa security threat? At tayo po kasi nagre-request lang po sa kanila. So sila rin po talaga ang nasusunod doon sa kanilang platform, no? Doon sa kanilang community standards na tinatawag. Pwedeng idagdag doon? Sila po ang naglagay lang noon? Sila po ang naglagay? Nasa kanila po yung yung community standards na ganun po, sir. Yun po yung kanila nagiging basis for that immediate Okay po. takedown. Yung mga bagay naman po na wala doon, ito po ay dumadaan talaga sa proseso. Nagko-complain po sa atin sa opisina, pinaprocess po natin yung mga legal action na yun. Kagaya po nagwa-warrant po tayo for disclosure ng computer data, warrant to search and seize and examine computer data. So lahat po yun dadaan sa korte kaya dumatagal po. Opo, ang concern lang po talaga, sir, yung ma-take down kagad eh. Yung pong kaso talaga, nako, matagal yan, sir. Ako lang yata ang may record na pinakamabilis na kulong sa Pilipinas. Opo. Tanungin ko po sa ibang gobyerno, Department of Justice. Opo. Tanong ko lang po. Pwede po bang isama doon, sabihin sa Facebook o kahit anong social media platform na isama din yung character assassination? Mr. Chair, good morning po. Doon po kasi operation ng kanilang community standards, sila po kasi talaga yung nagsiset nun. Right now, hindi pa po natin silang pwedeng puwersahin na sabihin sa kanila kung ano yung kailangan laman ng community standards. Ang ano lang po kasi ngayon, ang Consuelo is talagang strong po kasi yung laws natin on protection of women and children. So kapag po yun yung mga request natin for takedown and request for subscribers information ng mga accounts na nagpo-post ng mga ganong mga offenses, agad naman po sila nagre-respond. Pero yun pong Pero kasi yung ma'am, mga pag pinalawak kasi natin yung character assassination, kasama din ang family ni SP, kasama din ang family ni Senator Raffy pagka ang banat sa kanila personal, di ba? opo. So di ba dapat siguro kahit man lang nag-ooperate sila sa bansa natin, wala tayong kapangyarihan para sabihan sila? Depende. Wala. Kasi para po maano natin sa batas, maisulong natin. Yung lang po ang gusto namin malaman, wala tayong kapangyarihan. Ngayon po, wala. I mean, yung nasa law po kasi natin sa sa Cybercrime Prevention Act, technically and legally, may jurisdiction po tayo. Pero Meron. opo, wala lang po tayong mekanismo para ipasunod sila dun sa mga orders ng mga law enforcement authorities natin. May jurisdiction lang po over cybercrime offenses, pero Oo, pero doon sa pag-takedown, dapat kailangan na talaga yung batas mo, SP. Kailangan na talaga. Lalo na po sa fake news. Kung minsan kasi yung mga namimintas, yung mga namimintas sa atin, opinion nila yun eh. Napapangitan sila sa akin, wala akong magagawa. So opinion nila yun. Pero yung hindi totoong balita, yun ang pinakamasakit sa lahat. At yun ang isa sa mga tingin ko na dapat nating talagang harapin nitong pandinig ninyo, Mr. Chairman. Thank you very much. Salamat po, SP. Sa PICO po, nako, ang aking mga kaibigan.
Opo. Papaano po 'yan? Wala daw po tayong power sa Facebook o sa kahit anong social media platform na meron lang daw silang pamantayan at tayo ang susunod. Ang bigat nun, tayo ang susunod sa pamantayan nila, pambihira. Hindi po ba puwedeng puwersahin natin yung mga 'yan na pagka fake news naman at nakakaapekto? Magandang umaga po, Mr. Chairman. As far Wala as si Yusek Ramon Ilagan po, boss. Opo. magandang umaga po. And to all the distinguished members of the Senate, to our SP, magandang umaga po. So as far as the PCO is concerned, so that's really beyond our control to take down. Ours is purely on, number one, is really to educate our people. At naniniwala ho talaga ang PCO dyan, Presidential Communications Office, na because of the spread of fake news talaga, ang dami hong naapektuhan na miyembro ng pamilya, maging ho siguro yung efforts natin sa gobyerno sa pagtulong ang mga business establishments. So what we have launched since 2023 actually, nag-launch po ng Media Information Literacy ang PCO about it. So para at least magabayan po ang ating mga mamamayan hinggil sa spread ng fake news. Kasi first of all, siguro maganda rin pong i-identify natin ano pong pagkakaiba ng fake news do sa misinformation at saka disinformation. And I think with this hearing po is malaki po ang maitutulong nito. Now, part of that media information and literacy campaign, which we branded also as the Maging Mapanuri sa lahat ng mga lumalabas sa mga social media po natin. So, the name itself is a deliberate call to action to encourage Filipinos to become discerning and critical thinkers. So, based on this, part of this Maging Mapanuri, ini-educate din po natin ang ating mga kabataan tungkol dito. So, may mga information campaign po na inilalabas ang Presidential Communications Office about this. Opo, napakaganda po niyan, kaibigan. Ang point lang po kasi namin, yung pag-take down sana kaagad, wala pong kapangyarihan ang PICO para sabihan ang Facebook na isama yung halimbawa lang po ito, pati po ang Pangulo ng Pilipinas, ang dami din pong fake news sa kanya tungkol sa pamilya niya. Hindi po ba kayo nababahala do'n? Of course, maging po ang opisina ng Office of the President, ang tanggapan ng ating Pangulo, nagiging biktima rin po ng fake news. For example, halimbawa, mga pag-a-announce ng mga link, yun hong sa mga suspension ng mga klase, yun hong walang pagpasok, nagiging victim din po ng fake news, no? So, SP. Mr. Chairman, please, thank you. Yun nga po yun ang siguro ang tinatanong po ng ating chairman, yung kung ano pa ang mga pwedeng mga pamamaraan at saka kung pwede makita natin dito para paggawa natin ng batas. Like for example, mayroong lumabas na fake news na tinatax ko raw yung mga ano tawag dito, yung lahat ng gumagamit ng internet na mga ang tawag nila, mga content creators, tinatax ko raw. Abay, gusto kong patayin ng lahat ng content creators Hindi ba? Ba't ko gagawin yun? Hindi ba? Ako nga ang kalaban ng tax ayokong madagdagan na tax. Kung pwede nga, babawasan natin ang mga tax. Kakampi ko ni Senator Marcoleta sa alisin yung VAT Hindi ba? Pero, ang dami naniwala. At saka maraming ang tawag dito, yung pinapakalat kagad nila Di ba? Kalat na kalat kaagad yun at talagang sirang-sira ang pananaw nila sa akin dahil isipin mo yung content creator, tatax mo. Una sa lahat, gago rin yung gumawa nun Paano mo gagawin yun? Napakahirap gawin nun. Tatax mo yung mga content creators, paano mo gagawin yun? Hindi madali yun, baka pagtawanan siya ng BIR But anyway, ang daming naniniwala. Yun ang mga danger na sinasabi hanggat maaari ay mapigilan agad or ma-take down basta may mga ganong klase. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po, SP. Opo, yun po, Yusek Mon Ilagan, yung pong matanggal kagad Yun yung nilagyan tayo ng pamantayan ng ng Meta. Yun lang.
yung pamantayan niyo na yan, eh, papaano yung security ano din po yan, eh, risk, eh, na binibigyan natin ng, malaking kasinungalingan yung ating mga, matatawag nating key, katulad presidente, vice president, senate president, future president, nandun pa. So, papaano Huwag mo isama dyan, please. Mr. Chair, no, please. No. Diyan nga ako natutrol eh. Dahil dyan eh, please, no. Huwag niyo nang dagdagan problema ko po. Salamat po. Okay. Opo. Mr. Chair, the first thing we do is really, kapag may mga ganun, is to really debunk yun pong maling information na yun. And then secondly, we actually, may mga anti-cybercrime law naman tayo. We coordinate with the ICT, the Department of Information Communications Technology, the PNP, and of course, the NBI. So far, that's the first thing that we do po. Pero napakalaking bagay po kung manggagaling po sa inyong opisina. Totoo lang po, malaking bagay po pag manggagaling po sa PICO ang panawagan natin sa Meta. Na yung mga very personal na makakaapekto po. Ma-take down lang kagad. Hindi naman po yung kasuhan ng mabilis eh, kasi yung kasuhan may due process yun eh. Yung i-take down lang po kagad pag walang katotohanan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo na kagalang-galang at tagapangasiwa, Ginoong Senador Robin Padilla. Actually, may mga rekomendasyon po kami para sa mga bawat isang proposed Senate bills po at napakaganda po ng mga inyong proposal. We are in full support po. Isa po sa mga nabanggit, doon po sa Senate Bill number 1441, yung Social Media Fairness and Algorithmic Transparency Act of 2025, na kung saan dinefine po ng ating kagalang-galang na ponente, Senate President Vicente Soto III, yung pong tungkol sa fact-checking organization. Palagay ko, it will fall under the purview of fact-checking, yung binanggit po ninyo tungkol sa so-called fake news, but we'd rather call it as false information rather than fake news. Mamaya po, i-define natin mamaya. I'm sure a lot of fact-checkers would agree when we say that we'd rather say false information than fake news. So, yung binanggit po natin, sino po ang mga fact-checkers? Kasi napakahalaga po na magkaroon ng fact-checking ang lahat po ng mga posting sa digital world. Dahil doon po natin madidetermine kung ang isang content o isang nilalaman ay tunay o isang false information, be it misinformation or disinformation or malinformation. So, on behalf of Presidential Communications Office and the USEC Mon Ilagan and of course Secretary Dave Gomez, we are proposing na magkaroon po tayo ng Digital Media Integrity Council na kung saan ito po ay magiging isang independent fact-checking organization na bubuuin po ng mga miyembro mula sa DICT, PCO, DepEd, CHED, at mga media and media-related organizations kagaya po ng Philippine Press Institute, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, National Press Club, National Union of Journalists of the Philippines, Public Relations Society of the Philippines, at mga representante po ng digital platforms ay maaari pong maging kasama. Sila po, kagaya ng nabanggit niyo po kanina, Excuse me, ma'am. Po yung binabanggit ni Yusek Precious Hipolito. Pero sa mga susunod na araw pa siguro magkakaroon ng katuparan yan. Pero may binabanggit kayo mga fact checkers ngayon eh. opo, Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungkan nito ay Orly Gutesa, Break Silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa po ay ito po, napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay pa po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair,
Wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po akong kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng red horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako at hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds was promoting around 12 ads of the same topic on Meta. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. At pagkatapos po na ma-expose ko sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang ano yun? ICCI ba yun? Naunahan po namin ng DICT, mabuti tinanggal po yun. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan, pati yung kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang ano na yun? Marami po eh. Yung kanyang magkakakilanlan sa kanya. Yung ginagamit sa Facebook. Yung email address po niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya na po ang nagtanggal. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. At iniulat din po namin sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Ngunit, ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious kanina, bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng Meta ay Vera Piles at saka ang Rappler. Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo, inilabel ninyo na misinformation. At pagkatapos, naging demote na lang. Para sa ganoon ay makita ng kukunting tao na lang. Bakit po ganoon? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh.
Their ability to mislead people, yun po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Secretary Mon Ilagan, kasi sinabi mo kanina misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yon. Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Disinformation, ganun din. They tried to mislead people. Kahit pagbalik-baligtarin nyo yung dalawang salita na yun, iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, ma'am, sabi mo, Attorney Bautista, meron jurisdiction tayo. How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? So this is an empty jurisdiction. Attorney Bautista. Apo. Opo. Sa RA 10175 po kasi or the Cybercrime Prevention Act, meron po kasi tayong jurisdiction over, for example po, in this case, pag yung na-damage na tao ay nasa Pilipinas. Depende po kasi yan kung magkakaroon po ng kaso against the person, tapos yung pong subject nasa ibang bansa. Yun lang po, magkakaroon po ng proseso na magkakaroon ng filing of cases over the person na nasa ibang bansa. Yun nga lang po, magkakaroon ng iba na namang pag-uusap if may implement po yung kung ano man yung kailangan nating mechanism na para mapa-implement yung mga Attorney, parang ibig pong sabihin ni Senator Marcoleta, ba't hindi ma-take down kaagad? Opo, parang yun po. Parang kumakalat na ba? Kung hindi pa nila ginawa ng paraan na sila na yung magpa-take down, hindi pa mati-take down. Para bang ang tagal. Parang wala tayong jurisdiction talaga. Parang ganun. Wala tayong power. Parang ganun po. Yes, Mr. Chair. Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi mamislead ang tao. Kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact-checker. From the third-party fact-checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Attorney? Tulad din po na sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms. Pero hanggang dun lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos hindi po Attorney, nagawa nga namin 2 beses. Eh. The question is, how come we did it before you can do it? Nagawa po namin. Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people. Mr. Chair.